pagsasaka, paghahalaman, paghahayupan at pangingisda. Gamit ang siyensya, teknolohiya at mga modernong makinarya, tulong sa ating magsasaka, ang susi sa kaunlaran. Agrikultura, tayo'y magkaisa, tayo na mangisda at magsaka, kaalaman ang kanayunan, tungo sa kaunlaran. Ito ang programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Maghahatid sa inyo ng mga impormasyon at inspirasyon tungkol sa pagsasaka at mga napapanahong programa at serbisyong handog ng kagawaran ng pagsasaka dito sa Calabarzon. Tayo na tumutok at makibahagi sa ating talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Magandang umaga, Calabarzon, sa isang masaganang agrikultura at maunlad na kinumiya po sa ating lahat. Ito po ang programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Ang programa sa radyo kung saan bida ang ating mga magsasaka, mangingisda at pati na rin ang mga individual na gusto mapabilang sa napakahalagang sektor ng agrikultura. Ang programang bibigyan ng impormasyon patungkol sa mga programang pinapatupad ng kagawaran ng pagsaka at ng inspirasyong hango sa mga magsaka dito sa Calabarzon. Ako po yung lingkod, JP Ernino. At ako lang po si Boss Tejabes at mula po kami sa Regional Agriculture and Fisheries Information Section, Department of Agriculture, RFO 4A. Siyempre, Kuya Bogs, ang ating programa ay napakinggan sa tulong ng ating partner radio stations. Radyo natin Laguna 106.3 FM, Boto Peninsula 102.5 FM, Infanta 105.3 FM at Kiss FM 95.1. At hindi lang yung by JB, napapanood tayo live sa ating official Facebook page at ating YouTube channel, Department of Agriculture, RFO 4A. At kung gusto niyong balikan ang mga nakalipas na episode, we're on Spotify, Department of Agriculture, RFO 4A. Happy National Rice Awareness Month, Kuya Bogs. Oo, Kuya JB, ngayong ng buwan ipagdiriwang natin ay gamay buwan ng palay. Yan, para sa mga magpapalay. At syempre, Kuya Bogs, magandang umaga sa ating lahat ng mga tagapakinig at sumusubaybay sa ating programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Bago natin pag-usapan, Kuya Bogs, ang ating programang DABS, syempre, may bago na naman tayong bidang magsasaka at syempre, inspirasyon mula sa Util lang impormasyon. yan, Kuya Bogs, at para nga pag-usapan natin ang NRAM o National Rice Awareness Month at Rice Program, kasama natin ang ating Rice Program Vocal Person, Kuya Bogs. Yan, walang iba kundi si Miss Marie Grace Ite. Yan, sa tutong ni Ma'am Grace, Kuya Bogs, bibigyan tayo ng updates patungkol sa ating implementasyon ng programa para sa ating pagpapalay. At syempre, ano nga ba yung mga aktibidad at ano yung mga intervention na pwede nilang makuha mula sa atin o may bibigay ng ating ahensya, Department of Agriculture, RFO 4A. Mamaya sa ating programa, DABS. Pero bago yung kay JB, dumako muna tayo sa mabalitang ating nakalap at tinutukan dito sa Balitang Sakahan. Mga kaganapan sa rehiyon, Mga programa Ayuda at suporta sa mga magsasaka. at iba pa sa Balitang Sakahan. DA4A tinipon ang 32 samahan na magkakape sa First Calabarzon Coffee Cupping. Chiverly Kagate lang magbabalita. Idinaos ang kauna-unahang Calabarzon Coffee Cupping kasama ang 32 coffee farmers, cooperatives and associations sa pangunguna ng Department of Agriculture for Calabarzon DA4A High Value Crops Development Program o HVCDP noong ika-25 ng Oktubre taong kasalukuyan sa San Pablo City Convention Hall.
Ang coffee cupping ay ang pagtitipon ng mga magkakape ng Calabarzon kung saan itinampok ang kani-kanilang kape at produktong gawa mula rito. Layon nito na patuloy na makilala ang katangian ng kape sa rehiyon na kayang makipagsabayan sa national at international na merkado. Sa mensahe ni DA4A Field Operations Division Chief at HVCDP Focal Person Engineer Redelisa Grueso, ibinahagi niya na ang kape ay isa sa priority commodity sa rehiyon na isa sa pinagkukunan ng kabuhayan ng magsasaka. Aniya, patuloy na susuportahan ng kagawaran ang industriya upang patuloy na tumaas ang ani at palawigin ito hindi lamang sa lokal pati na rin sa ibang bansa. Bahagi rin ng programa ang exhibit o pagbebenta ng mga produktong kape na naging bukas sa mga bisita at mamimili. Tinalakay sa aktibidad ang Philippine Coffee Industry, Evaluative Study on Coffee Quality and Processing Practices at Food Authenticity and Origin Traceability Using Isotope Techniques program na ipresenta ni DA Coffee Focal Person Enrique de la Cruz, Cavite State University Project Leader Dr. Eufemio Barcelon at De La Salle Food and Water Institute Director Emmanuel Garcia ayon sa pagkakabanggit. Ito si Chika Gitla para sa Balitang Sakahan. 28 tagapagtaguyod ng organikong pagsasaka kinilala ng DA4A sa ROAC 2023. Jonas Palma, magbabalita. Binigyan ng pagkilala ng Department of Agriculture for Calabarzon na DA4A ang 28 individual, asosasyon at kabataan sa ginanap na 2023 Regional Organic Agriculture Congress o ROAC na may temang Kabuhayang OA, Kinabukasang OK noong ika-23 ng Oktubre sa Laguna Sports Complex, Santa Cruz, Laguna. Nilalayan ng Regional Organic Agriculture Program sa pamamagitan ng ROAC na mapagsama-sama ang mga nagtataguyod ng organikong pagsasaka, pambayan at panlalubingang pamahalaan sa rehiyon at ang kagawaran ng pagsasaka upang mapagpulungan ng lakas, sigla at pagpapalawig ng nasabing industriya. Kabilang sa mga nakatanggap ng parangal ay sina Ginoong Gabriel Arubio bilang Luzon Small Farmer Representative for Crops ng National OA Board, Ginang Rizali Galang, Rafael Silva, Michael Trevino, John Rosso Lanzo, Gloria Mojica para sa kanilang natatanging istorya ng tagumpay, sina Suzette Sales, Mark Riden Costales, Eduardo Cliof, Alicia Valdoria bilang farm partners para sa Youth Scholarship Grant na Organic Farming at ang Samahan ng Organikong Industriya ng Laguna Agriculture Cooperative bilang First Accredited Participatory Guarantee System o PGS certifying body sa rehiyon at ang Batangas Organic and Natural Farm Agriculture Cooperative bilang BGS Core Group. Iginawa din sa aktibidad ang OA Livelihood Project para sa Yakap at Halik Multipurpose Cooperative, Quezon Organic Agriculture Cooperative, Puypuy Farmers Association Incorporated, Samahan ng Mamamayan ng Coyambay sa Asenso at Yamang Organiko at Balete Family Farm School at ang sertipiko ng pagkilala sa mga Organic Agriculture Youth Scholars na sina Romark Glenn Navarro, Ray Anthony Lamak, Michael Mendenilla, Matthew Profeta, Marcelino Halosos Jr., Jovelyn Bandillo, Jerome Francisco, Jefferson Planillo, Franz Victor Mendoza, Francis Cuento at Christian Fernandez. Sila ay binigyang pagpupugay ni Regional Executive Director Milo de Reyes sa natatanging nilang dedikasyon at kontribusyon upang makilala at maabot ang kahalagahan ng larangan sa kamalayan ng mamamayan. Aniya, hindi dapat baliwaliin ang industriya sapagkat ito ang solusyon upang mabigyang proteksyon ang kalikasan at makamit ang magandang kalusugan ng sambayanan. Bahagi rin ng programa ang pagtalakay ng organic feed preparation na ibinahagi ni National Organic Agriculture Board Member Dr. Victorio Fernando Nakpil. Ito si Jonas Palma para sa Balitang Sakahan. Bantay presyo system para sa makabagong pagsubaybay sa presyo ng mga agrikultural na produkto isinusulong ng DA4A. Angelo Tasico, magbabalita. Sinulong ng Department of Agriculture for Calabarzon o DA4A Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD ang paggamit ng makabagong plataporma sa pagsubaybay sa presyo ng mga agrikultural na produkto, ang Bantay Presyo Monitoring System o BPMS. Ang BPMS ay isang website para sa pangongolekta, pagmamonitor at pag-aanalisa ng datos ng presyo sa merkado ng mga agrikultural na produkto sa buong bansa. Layunin nitong makapagbigay ng malawakan na papanahon, tiyak at mapagkakatiwalaang impormasyon ng presyo para sa mga consumer,
producer, retailer at sa iba pa. Magsisilbi rin itong gabay para sa mga namamahala sa kagawaran at bahagi ng Regional Bantay Presyo Monitoring Team o RBPMT sa pagpapanukala ng polisiya, estratehiya at proyekto pagdating sa pagkontrol ng presyo. Kaugnay nito, pinulong ng DA4A AMAD ang RBPMT kasama ang mga bahagi ng lokal na pamahalaan noong 25 ng Oktubre upang ipakilala ang makabagong sistema sa tulong ng digital media. Gayon din ang lagay ng supply at demand sa merkado, mga gabay sa pagmamonitor at mga isyong namamataan. Ayon kay AMAD Chief Edita Salvosa, patuloy ang pagkilos ng DA4A sa pakikipag-ugnayan upang direkta nang makapag-encode ang RBPMT sa nasabing website at hindi na dumaan sa mahabang proseso ng pagpapasa ng datos. Inaasahan na sa mga susunod na buwan ay makapaggawa ang bawat isang kawani ng RBPMT ng user account at sumailalim sa ebalwasyon ng nasyonal upang magawa ito sa kanilang mga cellphone, laptop o tablet. Ako si Angelo Tasico para sa Balitang Sakahan. Mga magpipinya ng General Luna Quezon tumanggap na 13 bilyong pisong proyektong pangnegosyo sa DAPRDP. Mayrel Behasa magbabalik. Iba yung pag-asa ang naramdaman ng mga magpipinya ng General Luna Quezon matapos tumanggap ng proyektong pangnegosyo mula sa Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project at lokal na pamahalaan ng Quezon. Ang naturang proyekto ay ang Pineapple Processing in General Luna Quezon na may halagang 13,121,510.22 pesos. Layo nitong tulungan ang samahan ng magsasaka ng Barangay Nieva na itaas ang antas ng kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng pagpoproseso ng pinya upang maging candy at juice. Tinanggap ng samahan ang mga sumusunod: processing facility, delivery van, at mga processing equipment tulad ng extractor, chiller, dehydrator, double burner, at iba pa. Ayon kay DAPRDP4A Deputy Project Director Engineer Deliza Gruezo, sa pamamagitan ng proyektong ito, naniniwala silang aangat hindi lang ang pamumuhay ng mga magsasaka, kundi ang industriya na rin ng pagpipinya sa Quezon. Ito si May Behasa para sa Balitang Sakahan. At yan ang mga balitang ating nakalap at tinutukan dito sa Balitang Sakahan. Huwag po kayo aalis at manatiling nakatutok dito sa Para Kayang Pangsakahan ng Calabarzon. Let's be responsible. Makiisa. Let's all be responsible. Paano? Simple lang. Sundin lang ang abakada nito. Adlay, mais, saba at iba pa ay ihalo sa kanin. Mas masarap na, masustansya pa. Brown rice ay kainin. Mas mabuti para sa bayan. Mas mabuti para sa iyong kalusugan. Kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na. Makakatulong ka pa sa bayan. Dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Makakatulong ka na sa magsasaka. Bigas mo ay mas ligtas pa. Kaya naman, let's be responsible. November is Rice Awareness Month. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Fake news na papayat kapag di kumain ng kanin. Kung diet in a healthy way, subukan ang brown rice. Ang brown rice ay mayaman sa fiber kaya recommended sa mga nagda-diet. Ito rin ay proteksyon laban sa sakit sa puso, cancer at diabetes dahil ito ay mayaman sa protina, vitamins, minerals at antioxidants. Be responsibly healthy. November is Rice Awareness Month. Para sa karagdagang impormasyon, i-like o i-follow ang Be Responsible Facebook page. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Panay ang add to cart mo dyan sa food delivery. Huwag takaw mata. Bukod sa sayang ang pera, sayang baka maitapon mo lang dahil busog ka na pala. Mag-order o kumuha lang ng kayang ubusin, maging merienda, ulam o kanin man yan. Be responsibly healthy. November is Rice Awareness Month. Para sa karagdagang impormasyon, i-like o i-follow ang Be Responsible Facebook page. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Huwag palampasin ang mga benepisyong
pwede mong matanggap sa kagawaran ng pagsasaka sa pamamagitan ng RSBSA. Ano ba ang RSBSA? Ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ay ang opisyal na talaan ng gobyerno sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisdang Pilipino, kasama ang impormasyon ng kanilang lupang sinasaka o palaisdaan. Ito rin ang basihan ng gobyerno sa pagkakaloob ng iba't ibang interbensyon, ayuda, benepisyo at tulong sa pagsasaka, paghahayupan at pangingisda. Wow! Ganun pala kahalaga ang RSBSA. Malaking tulong to sa ating mga nasa larangan ng agrikultura. Makapagpalista na nga. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Impormasyon tungkol sa mga napapanahon at kapaki-pakinabang na interbensyon at suporta para sa mga magsasaka at mangingisda. Ating talakayin at tutukan. Ating talakayin at tunghayan sa Programang DA Best. Ito po ang programang DA Best ng Dalakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Kuya Bugs, magandang umaga. Nakakamiss naman. Oo nga. 2 episode tayong hindi nagkasama. At syempre ngayon, Kuya Bugs, ay buwan ng Nobyembre or November. So alam natin, ang buwan ng November ay National Rice Awareness Month. At kaugnay nga nito, Kuya Bugs, dahil NRAM na, ay makasama natin ng isa sa programa natin dito sa Department of Agriculture. At ngayong araw ay binigyan tayo ng oras ng ating rice program focal person, Kuya Bugs. Yan, walang iba kundi si Miss Marie Chris Ite. Ma'am Chris, magandang umaga po. Bati po tayo. So magandang umaga po sa lahat po ng manonood natin, sa lahat ng mga magpapalay na kasama po natin ngayong umaga. Yan. Oo, una pa no, ma'am. Alam naman namin na busy-busy kayo. Pero kumusta po ba si Ma'am Chris? Ayos naman. So ngayon, maayos naman yung ating kalalagayan at busy tayo ngayon kasi dry season na, pasok na ulit ng pamimigay ng mga intervention at ayuda galing sa department. Kahit November na, Kuya Bugs, tuloy-tuloy pa rin ang intervention na natatanggap ng ating mga magpapalay. Kasi dito sa atin sa Department of Agriculture, parang buong taon naman bare months. Kasi buong taon tayo namimigay. Oo. Yeah, no. Pero ngayon, ma'am, ipakilala natin sa mga nanonood o tagapakinig. Kasi maraming hindi may alam na basta Department of Agriculture, parang alam nila pangkalahatan. Hindi nila alam na may isang program o banner program na nagpo-focus lamang sa rice. So ano po ba talaga ang mandate po ng rice program? Okay, so ang rice program po ay isa sa mga banner program ng Department of Agriculture na mainly talaga ay nakatutok sa lahat ng aspeto ng pagpapalay. Ano po, especially dito sa Calabarzon. So, ang pinaka-adhikain natin talaga sa Rice Banner Program ay syempre may itaas yung antas ng pangkabuhayan ng ating mga magsasaka ng palay. At syempre, matulungan sila na ma-improve yung kanilang competitiveness at makasabay doon. Especially now na open po ang market pagdating sa pagpapalay, makasabay sila sa mga imported produce na dumarating dito sa ating bansa. Sa nasabi ni Ma'am Chris, kumbaga hindi lang sa production nakatutok yung ating suporta, kundi hanggang sa marketing na po. Para sabi nga ni Ma'am Chris, competitive sa market. Ano na po ang lagay ng ating pagpapalayan dito sa region po natin? Sa Calabarzon po kasi medyo maliit na yung ating area pagdating po sa pagpapalay. Actually, halos nasa 2% lang yung ating na-contribute pagdating sa national production. At dahil nga sa dami, malapit kasi tayo sa Maynila, di ba? So, napakalaki talaga ng ating population at maliit yung ating area, paliit na paliit. Halos nasa 15% lang yung ating sufficiency level. Bagamat ganoon, syempre malaki pa rin yung may itutulong natin, may ambag doon sa ating minimithin na 100% na rice self-sufficiency. Syempre hindi mabubuo ang 100 kung wala yung iba. So yan. So sa ngayon patuloy natin yung pagpapaunlad ng pagpapalay.
Katunayan, noong nakaraang taon, nagkaroon tayo ng increase 6%. 6% increase sa production kumpara nung nakaraang taon ngayong unang semestre ng ating taon. Mas malaki rin yung ating area na naani kumpara ngayong taon at mas mataas yung ating yield level. So, nag-improve naman, nakakabawi nitong nakaraan. Bagamat may mga pumasok na mga kalamidad, ay nakikita naman natin yung epekto ng ating mga tinatrabaho. So, yun talaga yung ating main goal at makita yung epekto ng pinapamigay natin sa production. Sabi nga ng iba ay ang pag-usad, maliit o malaki, pag-usad pa. Diba? Ang bagay-ambag pa rin. Oo, malaki po yun. Hindi biro magpataas na 6%. Lalo-lalo na ang daming challenges. Ano po, ma'am? Siguro ma'am, alam natin, para lang mabigyan ng overview yung ating ibang tagapakinig. Dito po ba sa Calabarzon, since 5 probinsya tayo, ano po yung may pinakamalaki na kumbaga ambag doon sa ating ambag? Sa Calabarzon po talagang halos kalahati ng production ng palay ay nanggagaling sa probinsya ng Quezon. So halos 50% niya nasa Quezon. Sumunod na dyan yung Laguna. So nasa 30% at yung itirang bahagdan ay nagmumula na doon sa tatlong probinsya ng Cavite, Rizal, Batangas. So yun yung nagkakalayo. So pinakamalaki talaga ang potential pa ay nasa probinsya ng Quezon. Makalipit kaya doon. Matapos ko sa kanila. Isbat ka sa amin. Kain, 2 lanin agad Pero yun nga po, ma'am. Siguro isa nga po sa naging epekto nga po ay yung pagtaas po ng 6%. Dahil po ito sa mga programa na patupad po ng RICE program. Ano ba, ma'am, yung ilan sa mga programa po na ipinatutupad po ng inyong opisina? Yan. Galing sa DARFO, namimigay tayo ng mga hybrid seeds kasi yung certified seeds naman o inbred seeds natin ay nanggagaling na yon sa PhilRice. So yung hybrid seeds, yun yung ipinamimigay natin katambal noon yung ating fertilizer discount voucher. Yun yung nagkakahalaga ng 4,000 kada hektarya na natatanggap ng ating mga farmers na rehistrado sa RSBSE. Namimigay rin tayo ng mga biofertilizer at saka mga soil ameliorants. So ito yung panghalili doon sa mga inorganikong pataba na medyo may kamahalan. Sinasabi na mahal na. So namimigay tayo ng mga biofertilizer. And also, may mga pailan-ilan tayong mga trainings na kinakandak. So nadyan yung mga suporta natin sa mga seed growers at sa mga ilang mga demo sites natin for hybrid pa kasi medyo maliit pa yung utilization natin ng hybrid seed sa Calabarzon. Around 10% lang yung nagtatanim ng hybrid. So patuloy nating ipinopromote para mas mapataas yung antas ng production. And syempre, bagamat nadyan yung Philmec, so Philmec po yung namimigay ng mga machineries, post-harvest equipment sa probinsya ng Cavite, Laguna, and Quezon. So, yung Batangas and Rizal at ilan pang mga munisipyo na di naaabot ng Philmec, DARFO po yung namimigay nun. So, under po nung ating mechanization, namimigay tayo ng mga hand tractor, 4-wheel tractor, mga floating tiller. At syempre, na doon din yung mga transplanter natin at mga combine harvester. May mga pinamimigay rin tayo ng mga dryer. So ngayong taon, sa susunod na taon, yung ating ipapamigay na dryer may kasama na yun na shed. So yun yung kasing nahihirapan yung ating mga farmers dun sa pang-counterpart. So ang problema lang talaga ng mga farmer ay yung lupa na pagtatayuan. Yes po. And may mga rice mill din tayo, ilang rice mill na ibibigay po sa ating mga magsasaka. So kita nyo naman kompleto mula inputs hanggang post-harvest. Sabi ko kay JB sa nakaraang huntangan natin sa Kanayunan ay talaga naman kung malalaman lang po ng lahat ng mga magsasaka ang mga programa ng DAA, tingin ko naman wala na magsasaka mahihirap. Tsaka yung aim naman natin doon talagang mas mapalawig pa yung mga programa doon sa kamalayan ng ating mga magsasaka kasi sabi nga ng mayor ng PAMI, sana pagbigyan nyo lagi ng oras yung mga ganitong klase ng pagtitipon kasi dito kayo makakakuha ng oportunidad para mas mapalago yung inyong mga ginagawa sa production. Itong ganitong klaseng programa, mapa-Facebook man o mapa-radyo,
yung malaman niyo yung information na ibinibigay ng kagawaran, pwede nyo ikalat kasi sabi nga ay word of mouth ang pinakamabisang form ng advertisement. Kaya kung yung mga nakikinig ngayon, kung may mga kaibigan kayo o kakilala na magsasaka pa na nasa group chat ninyo, alam ko naman na medyo advanced na rin yung ating mga farmer, sabihin nyo naman, i-like nyo naman o i-share nyo naman itong mga ganitong programa. Ayun ma'am, kanina pinag-uusapan natin yung inbred at inbred. Kasi tayo dito sa atin sa loob, alam natin yan. Pero yung mga babago pa lamang na nakikinig at ilang magsasaka ngayon lang narinig yung hybrid. Ano po ma'am ito pinag-aiba nilang dalawa? Okay. Kasi yung ating inbred at hybrid, yung inbred kasi ito yung klase ng binhi na kumbaga nanganganak nung kanya. So pwede mong gamitin ng paulit-ulit hanggang 3 beses yung sa inbred seeds. With that po, same quality pa rin yung kanyang produce. So hanggang 3 beses mo yung gamitin. Pero yung hybrid seeds kasi ito yung mga pinag-asawa na mga inbred varieties. Pinagsama-sama yung traits para makuha yung pinaka-best na quality ng isang palay. So dahil nga ito ay pinagsasama, 1 beses mo lang ito pwedeng gamitin. Side effect. Oo. So, sa susunod na taniman, hindi mo na yun pwedeng ulitin kasi baka sumibol na yung mga hindi kanais-nais na mga quality ng palay. Pero, bagamat ganon, sasabihin kasi nila, mahal pala yan kasi syempre hindi ko pwedeng gamitin ulit sa susunod. Makikita nyo naman o mababawi yun doon sa antas nung yield doon sa paggamit ng hybrid kumpara inbred, considering na yung inyong nagamit na variety ay angkop doon sa inyong lugar. Kasi po, location specific po yung ating mga variety. So, kailangan talaga yung inyong ire-request o itatanim sa inyong area ay angkop at subok na doon sa inyong lokalidad. So, sabihin nyo, paano po naman namin malalaman na ito po'y angkop? So, marami na po tayong ginawang mga trials and adaptability trials o yun yung mga, kumbaga, pag-aaral kung ano yung pinaka-angkop sa inyong area. Kumonsulta lamang po kayo sa inyong mga municipal agriculturist at nasa kanila po yung datos kung ano yung talagang pinaka-angkop na variety na dapat nilang gamitin sa kanilang area. So, nasabi niyo man kanina na though 1 beses lang siya pwedeng gamitin pero nababawi naman. Ito po ba ay dahil mas mahaba o mas mataba po ba? Mas marami po ba nagiging ani kapag po hybrid? Opo. Yun po yung kagandahan sa hybrid. Talagang mas marami po yung napoproduce niya na butil ng palay kumpara po sa inbred. Ayon sa mga pag-aaral. So meaning talaga mas maraming ani. Po? Yes po. Yan. Kumbaga yung sa inbred kasi laging yung normal, traditional ng ating mga magsasaka na rin natanim. So kaya nga sabi nga ni ma'am, nag-introduce tayo at patuloy yung pag-aaral para kumbaga mas mabigyan sila ng ibang pang option. Yan, to raise money. Gusto kong batiin yung isa sa ating scientific magsasaka, si Sir Johnny Ignacio. Yan, nakikita ko yung ginagawa niya talaga. Ating local farmer technician ganyan. Parang nag-ano siya ng mga pollen ng galing. Talagang, may black and red rice. Makikita mo talaga ngayon yung ating mga farmer, hindi na lang basta farmer. Talagang makikita mo yung kanilang initiative na matuto. Talagang sariling sikap nila yan. Kasi akalain mo talagang sa laboratory lang ginagawa pero siya talagang kinatsaga niya. Gaano kaliliit yun. Tapos ikaw, syempre medyo may edad na. Hindi na ganun kaganda ang paningin. Talagang kinatsaga niya. Siya personally, Kuya Box, kung matatandaan natin, siya nagsabi na lagi siyang uhaw sa mga trainings ng Department of Agriculture. Yan naman saludo. Yan, kay Sir Johnny Ignacio from Baras Rizal. Yan, Ma'am Grace, alam natin 5 probinsya nga ang ating hawak dito sa ating rehiyon. May ilan na po ba talaga ang magsasaka or magpapalay natin sa kasalukuyan? Sa ngayon, ayon sa ating talaan sa RSBSA or yung registry system for basic sector. In agriculture, nasa around 81,000 na yung ating rehistradong farmers. So, makikita natin halos naabot na natin yung talagang kaunti na lang yung mga farmers na hindi pa talaga rehistrado under ng RSBS. Yeah, at syempre, patuloy. Hinihikayat natin. Hindi ka pa registered. Magpa-register ka na. Kung gusto mong mapadagdag dun sa 81,000 ay patuloy lang ang
pagpaparehistro natin, mga magpapalay. Ang sabi nga sa meme sa Facebook, baka 15 years kang nananahimik. Magparehistro ka na. Ayan. Ayun ma'am. Pero syempre ma'am, sa dami ng program natin, alam naman po natin na talaga ang hangad natin ay mapabuti yung antas ng pagsasaka dito sa atin. Meron pa rin po mga ilang suliranin o pagsubok. Hindrances. Ano-ano po ang yung tingin nyo na hinaharap ng inyong opisina? Siyempre, unang-una ngayon talaga, ito daing talaga ito ng ating mga magsasaka, yung patuloy na pagtaas ng cost ng input o yung mga abono, yung krudong ginagamit nila. Sa mga makinarya naman po. Bukod sa humihirap na, especially dito sa area ng Calabarzon, talagang pahirap na daw ng pahirap kumuha ng manggagawa sa palayan. Tumataas rin yung singil ng ating mga laborer. So yan talaga. Bukod pa doon, syempre, una nating kalaban talaga yung paliit na area natin. At ito naman, magiging challenge natin yung El Nino na mararanasan natin. Lalo nitong darating na dry season. So possible talaga nating maramdaman at sana may makuha naman tayo na good side doon sa darating na El Nino. Kasi may mga area naman na kagaya doon sa Lakeshore area sa Laguna and Rizal. So lumalawak yung taniman doon kapag dry season, kumbaga umuurong yung lawak. So natataniman yung mga area na yun. So yun naman yung nakikita nating positive effect naman kung sakali. So, hindi po lahat ay pag sinabing El Nino sa ating pagsasaka ay negative. Yes. Yan. Kasi kung dating tanda sa Santa Cruz, talagang kinakain daw ng tubig yung malaya nila. Ngayon naman, uuro. So pagkakataon nilang bumawi. Kumbaga may makikinabang at may kumbaga maapektuhan. Mahalaga po na mai-timing natin yung ating pagtatanim ng palay. Kung available na ang tubig, nadyan na ang input. So hahabulin na yan ng mga farmer natin ng pagtatanim para hindi sila abutin ng tagtuyot especially bandang December and January kasi. So yun. Yun. Timing is na ganyan. Ano po ba yung mga pwede nating i-share na technical knowledge or intervention? Kasi alam po natin yan, parating na. Kaya nga ay, alam na natin. Bukod dun sa timing, ma'am? Ano po ba yung mga pwede pa nating ibahagi sa kanila? So mahirap kasing kalaban ang panahon. So kahit sino talaga, hindi natin kaya. Kahit tayo hindi natin kayang labanan. Pero siyempre gagamitin natin yung siyensya pagdating doon para maka-adapt tayo. Yun baga maging resilient. So maaari makagamit tayo ng mga early maturing varieties kasi nga ay taniman nitong October para bandang December, January, anihin mo na. So hindi ka tatamaan halos noong epekto ng El Nino. So meron din tayong mga available naman ng mga varieties na matatag doon sa tagtuyot or sa drought. So may available yan. Maaring gumamit ng mga variety. Kaya yung RC480, ito ay kumbaga dinevelop ng ating mga scientist para doon sa mga area na talagang kulang ang tubig. So maaari nilang gamitin yon doon po sa mga lugar na talagang sa ngayon pa lang ramdam nyo na kukunin kayo ng tubig. So maaring gamitin yung RC480. And doon naman, sa mga talagang hindi na talaga feasible na magtanim, di naman natin pipilitin kasi kabuhayan yan ng ating mga farmer. Siyempre may capital po sila na pinapasok. I-advise na natin yan na mag-change muna o manap ng ibang commodity na pwede nilang itanim at mas doon sila kikita. Yung mga commodity na hindi ganoon katakaw sa tubig kasi water loving ang rice So ayun. So yun talaga may magagawa pa rin paraan. Ayan, at yun nga ko JB, sa haba-haba na pinag-uusapan natin ay puro tungkol sa rice, sa palay. Pero ito nga ma'am, ang November ay pinag-iriwang natin ang National Rice Awareness Month. Bakit po ba at saan po ba ito? Bakit ba natin ipinag-iriwang ito? Tayo may celebration. Itong National Rice Awareness Month, so ito ay ginaganap every November. So aming agenda or layunin nito, mapataas yung antas ng awareness. Hindi lamang syempre ng ating mga magsasaka, kundi ng ating publiko or consumer. Syempre isa ito sa main goal ng ating rice industry roadmap. Makakonsumo yung ating publiko ng ligtas at masustansyang
bigas. At syempre, maging aware din ang lahat kung ano-ano ba yung mga ginagawang pamamaraan ng ating gobyerno, paano natin masusolusyonan yung ating problema sa pagpapalay, paano natin, ano ang ginagawa nating hakbang para ma-increase yung sinasabi nating competitiveness ng ating mga farmers. So, yan. Tayo nga dito sa ating opisina ay magdaraos ng information caravan for youth. Talaga namang niliteral natin yung youth kasi para mga elementary student. Ang may gagawin nating aware. Kasabi nga ay awareness is the key, kasi lamang ang may alam. Yan. Knowledge is power. Po, lumabas na ang mga Kaya nakakala tayong edad natin na. Parang early baron pa yun, no? Pero yun nga po, on the serious note ay maganda habang bata pa lang ay turo na natin kung paano ba yung kahalagahan ng kanin, gano'ng kahirap produce ito. Paano ba hindi magsayang at syempre paano ba magsaing. Yan. Kasi iba nasasayang kasi nasusunog, nahihilaw, matubig. Yan. Doon ay tuturuan kayo ng isang inimbitahan na chef, ang inyong lingkod. Kung paano tamang pagsasaing. Yan, para lang mabigyan ng overview yung ating mga nagpapanginig. Kumbaga, in partnership tayo with the Rice Program and Rapis para dito sa NRAM. Pero siguro, Ma'am Grace, ano nga ba yung, bukod dito, ano pa yung mga activity na ating isasagawa? Hindi lang po DA Region 4A ang mag-celebrate nito. So buong ahensya ito. Kasama dyan yung ating partners from PhilRice o yung ating Philippine Rice Research Institute na dyan din yung ating kasama from ETI o yung ating Agricultural Training Institute. So magiging partner natin yan at iba pang mga attached agencies para sa pagsa-celebrate. So iba't ibang activities ito simultaneous ikakandak. Mainly ifo-focus doon sa pag-encourage sa ating mga kabataan. Maipaalam, baka hindi pa nakikita nung itsura ng palay, saan galing, yung kanilang kinakain kanin. So, iba-ibang activities ito, gaganapin mula nitong November hanggang buong buwan ng November. Hanggang katapusan na po, talagang siksik at makabo ang mga activities para mas maipalam. Kasi alam natin kung alam nila yung process ng ating pagpuproduce ng palay o bigas, mas i-value natin ito. Baka naman panghinayangan. Kasi talagang ngayon, pag ayoko na. Sayang, bago mo maproduce yung ganito kadaming kanin, talaga nang mahaba-haba ang pinagdala. Saka tama po ba dito, Ma'am, sa NRAM ay pinopromote din natin yung iba't ibang klase ng bigas natin? May mga brown, tama po ba? So, hindi lang kasi puting bigas, meron tayo sa makikita nyo, ma-appreciate nyo saan ba nanggaling, yung black rice, ano yung pinagkaiba ng red rice, brown rice, at syempre ngayon, pinopromote natin yung pinakabago, yung ating malusog rice. So, yan, makikita natin yan sa area ng Nasugbu. So, meron tayong patanim doon ngayon na malusog rice. Ito naman ay ongoing na pinag lang mabuti ng ating ERI and PhilRice. So yan, yan, kaya ako yung model nun malusog rice. Yan, sabi nga ni Ma'am Chris, buong buwan ng November ay NRAM. At syempre, alam natin, yun ay para mas mapalawig yung kaalaman ng ating mga hindi lang na magsasaka, sabi nga, kundi pati ating mga kababayan. Kaya sa mga katulad kong Kanin is Live, oras na para mag-celebrate ako. Ayun, Ma'am. Siguro konting mensahe na lang or paano ba humingi ng paano ba kayo makukontak kung sakaling gustong kasi sa mga nabanggit natin, sabi nga ninyo, from production to post-harvest ay may suporta ang DA4A. So, okay. Pinaka-main requirement po natin sa ating mga magsasaka, kailangan po nabanggit ng ating kasamahan, sina Sir Bogs at sina Sir JB, kailangan kayo po rehistrado sa RSBSA. At siguraduhin po na ang inyong fill upang form ay nakalagay ang inyong rice area. Kasi kahit po nag-fill up dyan sa inyong form at hindi po nakalagay na may rice area kayo, hindi kayo makakonsider na rice farmer. So, yun lang po ang kailangan namin. At basta kayo nagtatanim ng palay, kayo po ay aming tutulungan sa inyong mga palayan. Kailangan lang ng tamang pakikipag-ugnayan po sa inyong mga municipal and city agriculturist. At nariyan rin po yung ating katulong from APCO. So sila po yung mga naka-assign po natin na mga personnel sa probinsya.
So maaari nyo rin po silang lapitan kung mapdaan po kayo sa kanilang mga opisina. Ano po? At syempre, ang Rice Banner Program po, andito lang po sa Marawi, Lipa City. So maaari nyo po kami puntahan anytime kung kayo po may mga katanungan, may mga request, or may gustong linawin sa ating programa. So bukas po ang aming opisina. Yan, at saka pwede na kayo mag-message sa ating official Facebook page. Sabi nga naman kakatulong-tulong kami dito para sa inyong masolusyonan kung ano man yung inquiry nyo o katanungan. Yan, siguro po ay konting message na lang po para sa ating mga magsasaka, lalo na sa mga nagpapalay. So yan, lubos po ang aking pasalamat syempre sa ating mga kasamahan na mga magpapalay. Kasama po natin ngayong araw. So maraming salamat po sa ibinigay ninyong oras para mapakinggan yung ating panayam po sa ngayon. So, nihiling ko lang na sana patuloy tayo, huwag tayong manawa na magtanim ng palay at maging bukas yung ating kaisipan doon sa mga bagong teknolohiya at mga ibinibigay ng kagawaran na mga tulong technical sa inyo. Ano po? So, yan. Yan. Maraming salamat din ma'am sa inyong oras. At salamat po. Busy talagang pinaunlakan nyo itong konting nating sabi nga ay huntahan. Huntahan na may kabuluhan. Marami pang huntahang magaganap sa pagbabalik ng Talakayang Bagsakan ng Calabarzon. Tiwala ako sa kapwa Pinoy kaya naman bigas ng Pinas ang binibili ko. Bukod sa masarap ang bigas Pinoy, feeling safe pa ako dahil alam kong Pinoy ang nagtanim. Ayon sa pag-aaral, ang mga magsasakang Pinoy ay isa sa mga pinakamababang maglagay ng pestisidyo sa palayan kumpara sa ibang bansa. Choose wisely, be responsibly healthy. November is Rice Awareness Month. Para sa karagdagang impormasyon, i-like o i-follow ang Be Rice-Sponsible Facebook page. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakabit? Pinakamataas na ali. Kung presyo ng patabay mataas sa merkado. Problema sa abono? Abonong Swak Combo ang sagot sa problema mo. Gagabayan namin kayo sa uri, dami at panahon ng pataba na ilalagay nyo. Gaganda na ang ani nyo, maaari pang makatipid ng hanggang 4,000 piso. Subukan ang abonong Swak. Swak sa budget, swak sa palay. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa Philrice Tech Center 0917-111-7423. Kabalikat ng bawat grupo ng magsasaka at mangingisda ang kagawaran ng pagsasaka. Kaya naman, prioridad ng ahensya na mapaunlad ang produksyon at kita ng mga Farmers Cooperatives and Associations o FCAs. Sa pamamagitan ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation o F2C2 program, isinasaayos ang produksyon at value chain systems ng bawat grupo. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama at pagsasaayos ng mga aktibidad sa sakahan at pagbibigay ng kapasidad sa paglulunsad ng mga proyekto ng Department of Agriculture. Layunin din ng programa na makapagbigay ng access sa iba't ibang institusyon na makakapagbigay ng puhunan at mga modernong kagamitan na magagamit ng bawat miyembro sa produksyon, pag-aani at pagbebenta ng mga produce. Para sa inyong mga katanungan, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Region 4, Calabarzon. Ang impormasyong ito ay hatid ng DA4A F2C2 program. Let's be responsible. Makiisa. Let's all be responsible. Paano? Simple lang. Sundin lang ang abakada nito. Adlay, mais, saba at iba pa ay ihalo sa kanin. Mas masarap na, masustansya pa. Brown rice ay kainin. Mas mabuti para sa bayan. Mas mabuti para sa iyong kalusugan. Kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na. Makakatulong ka pa sa bayan. Dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Makakatulong ka na sa magsasaka. Bigas mo ay mas ligtas pa. Kaya naman, let's be responsible. November is Rice Awareness Month. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Fake news na papayat kapag di kumain ng kanin. Kung diet in a healthy way, subukan ang brown rice.
Ang brown rice ay mayaman sa fiber kaya recommended sa mga nagda-diet. Ito rin ay proteksyon laban sa sakit sa puso, cancer at diabetes dahil ito ay mayaman sa protina, vitamins, minerals at antioxidants. Be responsibly healthy. November is Rice Awareness Month. Para sa karagdagang impormasyon, i-like o i-follow ang Be Responsible Facebook page. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Ani at iba pang produkto at serbisyo Mula sa mga magsasaka at mangingisda. Kitang-kita sa Agri-Tindahan. Agri-Tindahan. Ay nako, ang oras na ba? Kuya JB, nagkape ka na ba? Di pa Kuya Bogs, baka naman meron ka dyan. Tamang-tama, meron ako ditong dalang Laguna Blend mula sa Jaysa Co-op. O ang Juan Santiago Agriculture Cooperative. Yan, ang Jaysa Co-op, Kuya Bogs, ay isa sa mga inaalalayan ng ating ahensya, ang Department of Agriculture Region 4A. Partikular na nga ang Philippine Rural Development Project at ang Farm and Fisheries Clustering and Consolidation. Kumbaga, talagang inaalalayan nila, kumbaga para inaalalayan natin sila upang mas lumago kung ano yung naumpisahan nila dyan sa Laguna. Oo, tsaka naman itong kapeng ito ita doon sa Highlands. Kaya talaga namang masasabi mo na legit at tsaka organic itong kapeng ito. Nakakising ba yan? Oo. Alam mo ba itong ganito kalaki ay nagkakahalaga lamang ng 50 pesos, Kuya JB? Yan, at sa mga interesadong bumili at talagang inaantok na rin at para magising-gising, ay kontakin lamang po si Ma'am Elena Diamante sa numerong 0916-064-5024. Ulitin po natin, 0916-064-5024. Yan ang Laguna Blend ng Jaysa Co-op or Juan Santiago Agriculture Cooperative na matatagpuan sa Sitio Silangan, Barangay San Juan, Santiago, Santa Maria, Laguna. Kaya naman, kaya naman mga suking inaantok, bili na! Napapaisip ka rin ba kung ano ang organic agriculture? Ano nga ba ang pagkakaiba nito sa di-organikong pamamaraan ng pag-aagrikultura? Alam mo ba na ang organic agriculture ay isang alternatibong paraan upang mabawasan ang negatibong epekto ng paggamit ng pataba at pesticide na makaaapekto sa kalusugang pantao, likas na yaman at komersyo. Sa pamamaraang organiko, likas na pamamaraan ang kailangan at isa na dyan ang hindi paggamit ng sintetikong kemikal sa produksyon. Tandaan na sa pagiging magsasaka ay maaari pa ring mapaunlad ang likas na yaman habang yumayabong ang kabuhayan. Kaya halika na at makiisa sa pamamaraang organiko. Hindi ka lang kumikita, nakakatulong ka pa sa kalikasan. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Organic Agriculture Program. Organic na ba ang iyong pananim o nagbabala ka pa lang? Huwag nang magdalawang isip pa. Alam mo bang sa organikong pagtatanim, maiiwasan ang masamang epekto ng kemikal sa kalusugan at kalikasan? Talaga ba? Oo! Talagang talaga! Kung clueless ka pa rin kung ano ang organikong pagtatanim, tandaang sa pamaraang ito ay mas gaganda ang kalidad ng lupa, tubig at hangin na siyang kailangan natin. Hindi lang yan, sa organikong pagtatanim ay magiging masagana pa ang iyong ani at maging ang iyong kita. Hindi lang tayo healthy living at good for nature pa, may karagdagang kita ka pa. Give and take, di ba? Kaya halina't mag-organic tayo tungo sa ligtas at mayabong na pamumuhay. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Organic Agriculture Program. Uy pre, ang dami mo ng alaga ngayon at ang gaganda pa. Parang kailan lang sabay-sabay tayong namili ng mga baboy doon sa poblasyon. Gusto mo bang malaman ng sikreto ko? Madali lang yan pre. Natutunan ko kasi sa Department of Agriculture Region 4A yung tungkol sa artificial insemination o yung dilikas na pagpapalahi. Oh, ano yun pare? Share mo naman sa akin oh. Ito yung pagpapalahi na hindi na nangangailangan ng physical contact.
Sa halip, inililipat ang similya ng barako gamit ang catheter sa dumalagang hayop o naglalanding inahin tulad ng baboy, kalabaw, baka at iba pang kauri ng mga ito. Aba, pwede pala yon. Ano naman ang kalalabasan ng alaga niyan? Artificial din? Base sa obserbasyon ko at ayon na rin sa mga eksperto ay walang pagkakaiba ang resulta o offspring na dumadaan sa AI. Kung ikukumpara ito sa natural na paraan ng pagpapalahi, ligtas na mas makakatipid ka pa sa gastusin dahil konting barako na lang ang kailangan. Salamat sa tips mo, pre. Sige, uuwi na ako at magpaparami pa kami ng lahi ni Mrs. Este ng mga alaga pala namin. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Livestock Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Mga kwento ng pag-asa at tagumpay. Siguradong kapupulutan ng aral at ng inspirasyon. Ating tunghayan sa Agri-Story. Dating Manila Boy, ngayon na isa ng leader ng mga magmamais mula sa bayan ng Rosario, Batangas. Yan si Ginoong Ricafort Flores o mas kilala rin bilang Ka-Ford. Napadpad dito noong 1982 pa, dito sa lugar ng Rosario. Hindi ako totoong marunong magsaka, ngunit sa nakita ko ng takbo ng buhay dito, ay parang ako gusto kong pag-aralan. Hanggang sa ako'y natuto na sa matatanda ng pagsasaka, nakita ko ang kakulangan ng araw sa ani, dami ng ani, at yung paano mababago ito, tumulong ako sa mga magsasaka dito. Matapos pumasok sa mundo ng pagsasaka, ay nagsimula na ring makapansin ng mga pagkukulang si Ginoong Ricafort at hindi nag-alinlangang ibahagi ito sa mga kapwa magsasaka. Dayuhan man siya sa paningin ng iba para magkomento, ay nakamit pa rin ang inaasam na suporta. Dahilan upang mapagtanto niya ang tawag sa kanya ng pagiging leader, lalo na sa pagmamais. Nakita nila ang may potential pala ang pagmamaisan ng pang-feeds ng yellow corn. Nagsimula ako 2014. Sinubukan namin naisip ko na bigyan ng project ang kabataan na 4H Club. Inganyo ko yung mga kabataan na magtanim ng yellow corn na may magtuturo naman. Simula nung nakita nila ang potensya ng may yellow corn ng mga matatanda, abay mo kikita pala dyan. May tulong ang gobyerno. Yun, nagsimula doon. Utay-utay na yung iba ay nagtatanim ng pakonti-konti. Nasaksihan ni Ginoong Ricafort ang pagdami ng magsasakang nakiayon sa kanyang mga plano para sa industriya ng pagmamais. Lalong na nagsumikap ang mga magsasaka dahil sa subsidy na binibigay ng gobyerno gaya ng libreng buto. May kaagigipat na libreng abono. Meron pa rin pulyar. Nakainganyo ang mga programang ito ng agrikultura hanggang sa dumating ang provincial 2018. Naging PAPSI chairman na ako. Nakilala ako sa region, nakakasama ako ng mga dating director, Ma'am Vilma Di Maculangan, si Sir Fidel, kung saan kaming probinsya napupunta. Sa abot kamay na pagsuporta ng mga programa ng kagawaran, partikular ang corn program, ay malinaw ang pagbabagong nararanasan ng mga magmamais sa Rosario at ito ang patuloy na nagtutulak sa kanilang maging aktibo sa sektor. Malaking tulong, lalong-lalo na sa mga makinarya. Pagkagantong tagulan ay pwedeng magkabiglaan, may tutuyo natin yung palay natin ng mais, may sheller, traktora. Kaya mayroong pang-ban na binibigay sila. Sa awa naman ng Diyos, hindi naman ako nabigo at nabigyan kami dito ng SBIS o Solar Power Irrigation System. Napakalaking tulong yan para sa maisan. So sabi ko, ano pa ang kailangan? Dapat umunlad na ang mga nagsasaka. Awa naman pala, kung nakikita nyo ngayon, itong harvest natin ngayon, festival, dating 2 hektarya, naging 3, ngayon kulang 7 hektarya. Hindi ako hihingi ng malaking kita, pagpatuloy nyo lang ang pagtatanim niyan. Basta umunlad ang ating agrikultura, ayos na sa akin. Talagang naging success ako. Gawa ng dito sa pagkukorn ko,
talaga yung daloy ng tulong ng gobyerno, nararamdaman ko. Nagkaroon akong sarili kong mga gamit. Nakakapumuhay akong hindi ako nanghihingi ng iba. Dahil kumikita ako, ibig sabihin, sa pagkukorn. Pasasalamat hanggang sa huli ang ipinaaabot ni Ginoong Ricafort sa kagawaran at mga kapwa magsasakang nasa likod niya simula pa noong una. Ako po ay nagpapasalamat unang-una sa Department of Agriculture, sa region, sa Municipal Agriculture, sa laki na itutulong nila dito sa atin. Lalo-lalo na ako ay nagpapasalamat dun sa mga naniniwala sa akin na sa pagmamaisan ay malaki ang kita. Hinasabi ko ang tunay na dating break-even ngayon, doblado, triple ang kita. Sa taas ng mais ngayon, naniwala sila na hindi ito pababa, ito'y pataas. Wise ang magmais. Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakabit pinakamataas na ari kung presyo ng pataba'y mataas sa merkado? Problema sa abono? Abonong Swak Combo ang sagot sa problema mo. Gagabayan namin kayo sa uri, dami at panahon ng pataba na ilalagay nyo. Gaganda na ang ani nyo, maaari pang makatipid ng hanggang 4,000 piso. Subukan ang abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center 0917-111-7423. Let's be responsible. Makiisa. Let's all be responsible. Paano? Simple lang. Sundin lang ang aba kada nito. Adlay, mais, saba at iba pa ay ihalo sa kanin. Mas masarap na, masustansya pa. Brown rice ay kainin. Mas mabuti para sa bayan. Mas mabuti para sa iyong kalusugan. Kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na. Makakatulong ka pa sa bayan. Dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Makakatulong ka na sa magsasaka. Bigas mo ay mas ligtas pa. Kaya naman, let's be responsible. November is Rice Awareness Month. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Fake news na papayat kapag di kumain ng kanin. Kung diet in a healthy way, subukan ang brown rice. Ang brown rice ay mayaman sa fiber kaya recommended sa mga nagda-diet. Ito rin ay proteksyon laban sa sakit sa puso, cancer at diabetes dahil ito ay mayaman sa protina, vitamins, minerals at antioxidants. Be responsibly healthy. November is Rice Awareness Month. Para sa karagdagang impormasyon, i-like o i-follow ang Be Responsible Facebook page. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Ay nako pare, ang tagal na nitong mga pananim ko. Sa tingin mo, paano ko ba malalaman kung mas magiging matagumpay ang pagtatanim nitong mga sertipikadong binhi? Madali lang yan, pre. Nalaman ko sa Department of Agriculture Region 4A na dapat palang ikalat at takpan ng 100 pirasong butil sa basang paper towel. Ganun ba pre? Tapos iro-rolyo yung paper towel at iimbak sa lilim sa loob? Ganun nga pre. Siguraduhin mo lang na basa ang towel o basahan sa loob ng 7 hanggang 10 araw. Tapos, dapat gumawa ka ng 4 na pangkat na may tig-100 butil ng binhi. Siguro naman pagkatapos ng 7 hanggang 10 araw, mabibilang mo na kung ilan ang mga sumibol na normal na punlano. Tiyak makikita mo kung may mayabong na ugat o supang doon. Correct ka dyan, pre. Pag hindi bababa sa 85% ang bilang ng mga sumibol sa bawat pangkat, ibig sabihin nito, maganda ang kalidad at kakayahang sumibol ng mga binhi mo. Yun, salamat pre! Malaking tulong to para mas maalagaan ko ng ayos ang mga binhi ko, gaya ng pag-aalaga ko sa misis ko. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon.
Bawat tanong. Bawat tanong. Tutugunan sa Util ng impormasyon. What's up mga ka-agri? Alam niyo ba na mayroong isang uri ng organikong pestisidyo na gawa sa katas ng kahoy? Ito ay ang mokusako o wood vinegar. Ang wood vinegar ay ang katas ng kahoy o iba pang organikong materyales na nakuha galing sa proseso ng pyrolysis o pag-iinit ng kahoy. Ilan sa mga gamit ng wood vinegar ay pampatay ng mga kulisap at peste sa mga halaman, pampuksa ng mga parasite sa hayop, at panglinis ng mga kagamitan, mga salamin at iba pang mga bagay. Napatunayan na sa mga pananaliksik ang kagandahan at epekto ng paggamit ng wood vinegar. Sa mga nais sumubok nito, maaaring makapag-ugnayan sa inyong mga city o municipal agriculturist. Mabuti pa tong wood vinegar, madaming gamit. Yung iba dyan, manggagamit. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa wood vinegar, magmensahe sa aming official Facebook page, Department of Agriculture, RFO 4A. Muli, ako si Agri Dani para sa butil ng impormasyon. Maraming salamat sa iyo, aming Agri-Daldal, Agri Dani. Siyempre, yan naman po ang umubo ng bagong edisyon ng Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Nawa po ay marami kayong natutunan at naging makabuluhan ang sandali po nating pinagsamahan. Abangan po ang susunod nating talakayan tuwing araw ng Miyerkules sa ganap na alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Yan, at syempre, sabayan din tayo mapapakinggan sa ating mga official partner radio stations. Unang-una na ang ating radyo nating Laguna 106.3 FM, 102.5 FM Bondok Peninsula, 105.3 FM Infanta at Kiss FM 95.1. Siyempre, Kuya Bogs, mapanood din ang ating programa sa ating Facebook at YouTube channel, Department of Agriculture, RFO 4A. Sabi mo nga, kung gusto rin balikan ng ating mga nakaraang episodes, meron din tayo sa Spotify, Department of Agriculture, RFO 4A. Yan, muli, ito po ang inyong lingkod, Bogs de Chavez, at nag-iiwan ng isang medyo sweet na sabihan. Related ba yan sa NRAM or sa RICE program? Sabi nga ng iba, hindi ko kaya mabuhay nang wala ka sa akin. Pero sa akin naman, hindi ko kaya mabuhay kung walang kanin. Ay, tama! Yo! Kanin's life. Ako po si JV Arhino, sangala po ng ating Regional Executive Director Milo Doles Reyes at sa bumubuo po ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Kami po ay taus-puso nagpapasalamat sa inyo pong pagsubaybay. Kaya naman, lagi tumutok sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Dagdag na kaalamang kapaki-pakinabang ating aabangan. Sa susunod na edisyon ng Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Tumutok na muli sa ganito pa ring araw at oras. Sumainyo ang programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Ako po ang inyong lingkod, Milo de los Reyes, na nag-aanyayang laging sumubaybay sa ating programa at sama-sama at tulong-tulong nating kamtin ang mas masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Magsasaka at mangingisda, kabalikat ng inang bayan. Ang hinihit na kaunlaran, maaabot sa basbas na may lalang.